So good day everyone. So my name is Mohammed M. Magalo. So we were talking about the Verifox. So we were talking about the Verifox. So basically the Verifox are the basic facts or information about psychoactive substance use. So ibig sabihin the Verifox is ito daw ay yung mga dahilan kung bakit nagiging vulnerable ang isang tao sa psychoactive substance use, tulad ng genetics, environment, and age of first use. So sabi dito who committed to assisting countries in development organization, monitoring and evaluation of treatment and other services. So ibig sabihin ang World Health Organization is willing tumulong sa mga bansa upang gumawa ng mga programs o treatments para sa mga taong may addiction o health problems, and also para maayos na may organize ang mga services tulad ng rehabilitations and healthcare. Dahil si World Health Organization is tumutulong or nag-help sa mga countries to create or implement and also to mag-evaluate ng mga programs and services para matulungan ang mga taong may addiction o health problems. So kumaga ang purpose lang dito ni World Health Organization is upang mabawasan daw yung mga effect ng drug and alcohol addiction sa ating society. So there are factors kung bakit nagiging vulnerable ng isang tao sa addiction. So the first one the genetics. So genetics is ibig sabihin kumbaga ito ay may possibility na namamana ng isang tao or natin ang tendency sa addiction mula sa ating or sa kanilang pamilya. So for example kung isang tao may pamilya or kamag-anak na may history or background ng drug o alcohol addiction, so mas mataas ang possibility na magkaroon din siya ng addiction dahil maaari niyang namamana niya ang risk na yun. So next is environments. So environments naman this refers to the people around and sa mga situation na naranasan ng isang tao or natin while siya ay lumalaki at nabubuhay sa ating environment, so sa atin. So kumbaga kabilang dito yung influence ng ating pamilya, kaibigan, and stress and mga personal na insecurities. So halimbawa kung ang isang tao ay lumaki or nasanay sa environment na puro may gumagamit ng gumagamit ng drugs or mga illegal na paraan, kumbaga legal na paraan, so mas mataas ang risk na gagamit din siya or gawin din niya ito kasi dahil sa kanyang influence ng kanyang environment. So the next is age of first use. So kapag mas maagang ma-expose or mas maagang ginagamit ng drugs and mas mataas ang risk or mas high and risk na kapag mas mataas ang risk or mas high ang risk na ma-addict ka kasi during teenage is fully develop pa yung brain natin. Kumbaga sabi dyan ng scientist is di pa totally siya napag-sasalian, and up until now is pinag-aaralan pa nila itong drugs. So for example sabi ko nga kapag may kakilala ka or sa pamilya natin or pamilya ninyo na may background na drugs, na addict siya or gumagamit siya ng drugs, so may possible na magaya mo sila or may possibility na subukan mo din ito for example yung drugs, lalo na kung wala tayong sapat na guidance or support. And the next one is let's move to the mental health issues, suicide and suicidal addiction. So sinasabi ni World Health Organization is tungkol sa mental health. May special programs ang World Health Organization na gusto niya ay lahat daw ay makakuha ng mental health care na madali ma-access and also maabot kaya. Kaya ibig sabihin abot kaya. So ibig sabihin nito ay pwede ka magpa-check up o humingi ng tulong sa mga mental health ng hindi masyadong mahal o malayo. So maraming bansa and also kasama din dito yung ating bansa na Pilipinas na nahihirapan na may problema sa paggawa at pagpapatupad ng mental health programs.
kumbaga ang mga problemang ito is hindi basta-basta may iba't ibang klase or categories, kaya sabi nila ang mga problema ay nahahati sa 5 specific areas. So first one is service delivery. So service delivery is ito yung kung paano binibigay ang mental health services sa tao. Halimbawa, baka kulang ang clinics or hospitals o available lang available lang sa malalaking cities. So kaya yung mga nasa probinsya is wala masyado silang access about yan. And the second is governance. Governance is ito yung kung paano ini-execute o i-manage ng gobyerno ang mental health policies. Minsan is may batas o program pero hindi ito masyado maayos na ipapatupad, kaya hindi ito nakakatulong sa mga tao. Then next is sa workforce. So workforce is dito is yung mga tao na nagtatrabaho sa mental health tulad ng psychologists, psychiatrists, and social workers and nurse. So sometimes kulang sila sa tao gamit yung iba kumbaga kaya sometimes is kulang sila sa mga tao gamit, kaya yung iba is konti lang, and also is hindi pa available yung mga clinics, hindi pa ito available, and minsan is sobrang busy pa ng mga nakasign, at marami pa ang mga tao ang hindi nakakatanggap ng mental health support na kailangan nila. So yun yung workforce. So the next is sa financing. So yung financing is to, kumaga simple lang to, kumaga ito yung pondo o budget na kailangan ng pera para sa mental health programs, pero sometimes hindi sapat ang ibinibigay ng gobyerno sa atin o insurance, kaya hindi abot kaya o hindi sustainable ang services. And the last one, si stigma. Stigma is ito yung pinaka-importante for me kasi is talk about the negative, attitude, good or discrimination sa mga tao may mental health condition, kasi magiging useless rin ang mga mental health programs kung mismong sila na ayaw nilang gamitin because of the discrimination or negative attitude na nararamdaman nila dun. So for instance, if the specific person na maisip niya na na may mga tao kasi na natatakot mag-seek ng help kasi iniisip nila na weak sila, kaya even if available yung services, hindi rin nila ginagamit because of that thought or barrier na nafe-feel nila. Kumbaga, yung in a simple term, si stigma is yun yung mga masamang pagtingin o discrimination sa mga tao may problema sa mental health nila dito. So kumbaga, natatakot ang mga tao humingi ng tulong kasi baka isipin nila o baka husgan sila o tawagin silang crazy or baliw, o kaya sila nahiya o pakiramdam nila is iba sila sa iba. Kaya mas pinipili nilang i-handle nila yung problema nila mag-isa. So, yun lang po at maraming salamat.